we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning, partner. Tama ba ako? Tuesday. Oh, araw ng Martes ngayon. Di ba? Nag-isip. Kakulay ba yung gamit natin, partner? Nagkukulay. Okay, mamaya, partner, usapang benepisyo tayo. Oo. Magkakasama natin ang DSWD mamaya. Naku mga kapuso, tutok na po kayo dahil hatid rin namin ang mga pinakamainit at mga napapanahong balita at mga good news sa inyong mga kapuso na magpapangiti sa inyong mga umaga. Ayun. Narito na ang mga unang balita. Niyanig ng 4.9 magnitude na lindol ang bahagi ng Dalupiri Island sa Cagayan kaninang 1:30 ng madaling araw. Ayon sa monitoring ng PHIVOX, tectonic ang origin ng lindol. Naitala ang intensity 2 sa Lawag City, Ilocos Norte habang intensity 1 sa Aparay, Cagayan. Wala pa namang naiulat na napinsala sa lindol. Nasawi sa pamamaril ang junk shop owner na si Nestor Villanueva, residente ng Barangay Lucaw, Dagupan City. Nagpapahinga sa kanyang duyan ang biktima ng pagbabarilin ng gunman sa likuran. Tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo matapos ang krimen. Ayon sa PNP, posibleng may kaugnayan sa trabaho ng biktima ang motibo sa krimen. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Nasawi ang 20 anyos na si Riza May Biay matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang motorsiklo sa bahagi ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Nagdadalang tao si Riza May. Kritikal sa ospital ang kinakasama ni Riza May na si Linuel Prestoza na kasama niya noong mangyari ang aksidente. Hustisya ang panawagan ng naiwang kaanak ng biktima. Pinaghahanap ng pulisya ang driver ng SUV na umano'y tumakas matapos ang insidente. Paalala ng pulisya na maging maingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa kahilintulad na aksidente. Pagdami ng suspected dengue cases pinaghahandaan sa mga binahang lugar sa Dagupan City. Tinutukan yan live ni Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa City Health Office sa Dagupan City at mapapansin nyo sa aking likuran na dagsa. Ito yung mga normal na senaryo dito sa tanggapan na nagpapakonsulta dito sa City Health Office. At ngayon nga na nakararanas tayo ng pabago-bagong panahon, andyan yung ubo, sipon at iba pang sakit na nakukuha sa ulan at baha. At kaya naman na patuloy ang monitoring ng City Health Office sa mga pangunahing sakit tulad ng ubo, sipon, tigdas, leptospirosis, maging ang gastroenteritis. Bago ang pasukan, Joanne, ay nag-ikot na ang City Health Office sa mga pribado at pampublikong eskwelahan upang magsagawa ng fogging at misting operation. Maging ang sa mga barangay, nagbahay-bahay na rin sila upang magsagawa nga ng misting at fogging operation. Malaking tulong ito, Joanne, sa mga upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng dengue. Patuloy din ang pamamahagi ng gamot kontra leptospirosis tulad ng doxycycline at prophylaxis. Malaking tulong din ito upang kahit na may mga reported death o may mga naitalang nasawi ang City Health Office, malaking tulong ito upang maiwasan na matamaan ng leptospirosis ang mga kababayan natin na nalubog o lumusong sa baha or may exposure sa baha. At tiniyak naman ng City Health Office na sapat ang supply ng gamot sa tanggapan at maaari naman pumunta dito upang kumuha ng gamot o magpakonsulta. At yan muna ang latest dito sa City Health Office sa Dagupan City, Joanne. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Pasintabi po mga kapuso, 400 kilong nabubulok na bangus kumpiskado ng otoridad sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Tutukan sa report. Nakumpiska ng otoridad ang 400 kilong gataw o nabubulok na bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Resulta ito ng spot inspection ng City Agriculture Office, katuwa ang Market Office, City Health Office at Task Force Anti-Littering.
10 kahon na naglalaman ng tig-4 na kilong nabubulok na bangus ang nasabat. Hindi na sariwa yung isda, nagpapakita na ito ng mga signs ng decomposition. So hindi na base doon sa naging assessment ng ating mga kasamahan from the Sanitation Division, hindi na ito safe para kainin pa ng tao. Ayon sa City Agriculture Office, mula sa isang bayan sa Western Pangasinan ang nabubulok na bangus at ibebenta raw sana ito sa mas murang halaga. Hinahanap natin yung tinatawag na auxiliary invoice na ini-issue ng ating mga municipal agriculture offices din. Sa auxiliary invoice kasi sinasabi doon na yung ating isda na tinatransport ay nahuli sa tamang pamamaraan at the same time safe for human consumption. Apektado umano ang mga tendera ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Bagamat maganda ang kalidad ng kanilang bentang bangus, may ilang mamimili raw ang hindi maiwasang komisyon sa kanilang bentang produkto. Makikita lang po sa mata. Oo. Yung mata nila, yung mata ng gataw, pula na, saka bisog-bisog ang tiyan niya. Yung parang malambot na yung tiyan niya. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Lugi raw ang ilang rice retailers sa 45 pesos na presyo ng bigas na ibinebenta sa Makong Market sa Dagupan City. 48 pesos daw kasi ang puhunan dito at napilitan lang daw na sumunod sa utos ng gobyerno. Wala rin daw silang may bentang 41 pesos per kilo na bigas dahil walang supply ng regular at well-milled rice simula pa noong Hulyo. Samantala, may nakalaang tig 15,000 pesos na ayuda ang gobyerno para sa mga rice retailer na apektado sa ipinatutupad na price ceiling. Aabot sa 10 solar-powered irrigation machines ang ibinahagi sa mga magsasaka sa 10 barangay sa Lawag City. Layo nito ang matulungan ng mga magsasaka upang makatipid sa gastos sa krudong ginagamit sa fuel-driven irrigation machines. Isa rin daw itong paraan upang maisulong ang eco-friendly farming. Kaya nitong mapatubigan ang hanggang 2,000 square meters na palayan o sakahan kumpara sa fuel-driven irrigation machine na 800 square meters lamang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng viewing ng Rice Paddy Art sa Batac City, Ilocos Norte. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Sa ika-106 na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr., inilunsad ng Mariano Marcos State University sa Batac City ang viewing ng Rice Paddy Art na kanilang handog para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinaksihan ng Pangulo ang natural na sining. Yung palay na anihin ninyo dun sa mukha ko, I hope masarap ang lasa, baka lumabas na mapait. Kailangan yung baguhin. Yan ang pabirong sinabi ni PBBM sa mga estudyante sa launching ng Rice Paddy Art. Dinaluhan ito ng mga estudyante at empleyado ng paaralan. Imahen ng mismong Pangulo at ang slogan nitong Bagong Pilipinas ang Rice Paddy Art. Isa raw itong pagpupugay sa Pangulo dahil sa pagbibigay importansya nito sa industriya ng agrikultura at food security, partikular sa bigas. It signifies our unyielding commitment to achieving food sufficiency, a goal deeply rooted in the vision of Bagong Pilipinas and the Marcos administration's comprehensive 8-point socio-economic agenda. Ginamitan ng dalawang rice variety ang Rice Paddy Art na Purple Rice IR 1552 at Green Rice NSIC RC 222. Iginiit ng Pangulong pagpapalago sa sektor ng agrikultura at ang importansya ng produksyon ng bigas sa bansa. It's correct, we have to increase our production. But we have to make sure that that increase in production redounds to the benefit of the farmer. Because it is equally important for me that the farmer makes a good living, and together, hand in hand with the rest of government, with the rest of the private sector partners, we will come together and bring it to market at an affordable price. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa ika-106 na birth anniversary ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Batac City. Dumalo muna sa misa ang Pangulo. Pinasalamatan ng mga taong patuloy na kumikilala sa ambag ng kanyang ama para sa bansa. Ipagpapatuloy daw niya ang mithiin ng ama na pagkakaisa ng bansa at ang pagpapayaman sa kulturang Pilipino. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Eat All You Can Rambutan, tampok sa Fifth Fruit Festival sa isang barangay sa Tabuk City, Kalinga. Tunghayan sa report.
Eat all you can while picking. Yan ang tema sa isinagawang Fifth Fruit Festival ng Barangay Bantay, Tabuk City sa Kalinga. Panahon kasi ngayon ng rambutan at tamang-tama sa anihan. Nitong weekend, binuksan ng mga farm owners sa publiko at turista ang kanilang mga taniman para ma-experience ang harvesting of fruits at lalo pang ma-appreciate ang buhay ng mga magsasaka. Ayon sa ilang farm owner, binuksan nila sa publiko ang rambutan picking noong 2021. Dinumog sila at nakilala ang kanilang barangay bilang fruit basket ng Kalinga. Dito na rin binuksan ang taunang Eat All You Can while picking. Lahat po kasi ng mga kapatid namin nasa Saki, may mga tanim, may mga farm. Kaya may kanya-kanya kaming tanim na rambutan, lansones. Lahat ng prutas yata meron kami. Nasa 50 pesos lamang ang entrance at ang bentahan kung mag-uuwi ng rambutan ay nasa 50 pesos per kilo. Ang mga turista mula Baguio City nag-unahan sa paramihan na makukuhang rambutan sa loob ng 10 minuto. Nasa 6 kilos ang pinakamarami na nagkakahalaga lamang ng 300 pesos. Enjoy ang mga turista dahil masarap at matamis ang mga prutas sa lugar. Ang sarap. Matamis siya. Matamis na juicy. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Isa na namang panibagong atraksyon sa Baguio City ang binuksan sa publiko ng lokal na pamahalaan. Ito ang Reflection Pool Fountain na makikita sa Upper Wright Park sa lungsod. Mai-enjoy ang mga nakamamanghang ilaw na sinasabayan pa ng saliw ng musika habang namamasyal sa parke. Tiyak na isa na naman ang dancing fountain sa mga dadagsain at kagigiliwan hindi lang ng mga residente kundi lalo ng mga turista. Mga kapuso, mga issue tungkol sa 4Ps pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, dalawang LPA sa loob at labas ng PAR ang binabantayan ng Pag-asa. Tutukan sa report. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang dalawang namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA na mataan 790 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes, habang ang isa pa nasa 2,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Bukod sa mga nabanggit na LPA, umiiral pa rin ang hanging habagat sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, nananatiling mababa ang tsansang maging bagyo ng mga nasabing LPA base sa wind forecast ng Metro Weather. Pero ang trough o extension ng LPA na nasa loob ng PAR ay magpapaulan ngayon sa Batanes at Cagayan ayon sa Pag-asa. Ngayong umaga, posible na ang ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy iyan at magiging malawakan pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Makinig po mga nanay, mga tatay, dahil usapang ayuda at benepisyo ang ating tatalakayin. Kasama ang DSWD Regional Field Office 1, makakasama natin ang Assistant Regional Director for Operations, si Assistant Director Anily Ferrer. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Ma'am Anily, and masantos siya kabuwasan sa'yo. Masantos siya kabuwasan, good morning. Usapang 4Ps tayo, usapang benepisyo, usapang ayuda. Unang-una, paano po nabuo yung konsepto ng 4Ps na programa ng gobyerno? Ang konsepto po ng 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino program ay nag-umpisa dito sa Pilipinas noong 2008. Base ito doon sa mga programa ng World Bank na ipinapatupad nila sa Latin American countries. Ito ay
tinatawag na conditional cash transfer Alright. para sa mga mahihirap na pamilya o households. Okay. Paano pinipili, ang lead agency dito is DSWD, paano pinipili ng ahensya yung mga magiging miyembro o magiging beneficiaryo ng 4Ps? Ang ginagamit po natin dito ay Proximins test, yung tinatawag po na ginagamit sa household assessment kung saan nagkakaroon ng estimation ng kanilang monthly household income. Okay. At lahat po ng mga nandoon sa mababa sa poverty threshold base doon sa poverty data na pinapalabas ng Philippine Statistics Authority, sila ho ay kinoconsider na mga poor households. Poorest to the poor. Opo. Okay. Kung sino na po yung mga nandoon sa listahan ng poor households, base po dito sa ginamit na survey sa pamamagitan ng Proximins test, ay sila ho yung mga potential na maging benepisyaryo nitong conditional cash transfer. Okay. So dito sa Pilipinas, listahanan yung tawag natin doon. Okay. Yung assessment at validation ay DSWD lang ang gumagawa nun? Opo, DSWD lang po. At syempre, ginagawa po ito ng house to house. Okay. At walang papel yung barangay doon? ang hinihingi po naming tulong sa barangay ay ibigay lahat kung nasaan yung mga populasyon, kung saan sila nakatira para masiguro na walang bahay na lalalampasan. Okay. Natanong ko po yun dahil ang ilang concern ng mga kababayan natin, mga kapuso natin, mga miyembro ng 4Ps, mga beneficiaryo ng 4Ps kamag-anak ni Kapitan, kamag-anak ni Kagawad. Paano po natin natitiyak na hindi ganon yung proseso? Wala pong sino man sa mga lokal na pamahalaan na opisyal, lalong-lalo na sa barangay, ang merong power para magpasok o maglista ng mga benepisyaryo. Nagkakataon lang siguro na marami din sa kanilang kamag-anak o maaaring sila mismo ay nakasama doon sa poor households base po sa assessment. Okay. Sa buong Region 1, ilan po ang benepisyaryo natin sa 4Ps, ma'am? Meron po tayong nasa humigit kumulang 200,000 na 4Ps beneficiaries dito sa Region 1. Household yon? Opo. Household. Opo. Okay. Bago tayo magpatuloy, Ma'am Manny, may katanungan mula sa ating kapuso. Si Kapusong Claire Lacanilaw, may kasama siya magtatanong. Claire? CJ, andito tayo ngayon sa Dagupan City at may mga katanungan ng ating mga residente tungkol nga sa DSWD at nandito ang ano pong pangalan po nila? Encarnacion Lambino po. Okay. Ma'am Encarnacion, ano po yung katanungan po natin sa DSWD? Tanong ko lang po kasi yun po sa purpose po. Kasi nung isang taon pa yung anak ko po, kinuha nilang pangalan po. Tapos hanggang ngayon po, 8 years old na po siya. Wala pa po. Ano po yung requirements po para maka-member po sa purpose po? Ayan, CJ, katanungan ni Ma'am Encarnacion Lambino. Ma'am Anneli? Opo. Ang requirements unang-una po ay kailangan na sa listahan po ang inyong sambahayan doon sa poor households. Malalaman nyo po yan kapag kayo po ay pumunta doon sa opisina po ng 4Ps sa inyong munisipyo at i-check po nila sa database kung kasama ang inyong household doon sa tinatawag nating poor households. At kung sakaling kasama man kayo, at saka lang nila kayo pagsasubmitin ng mga birth certificate at iba pang mga identification. Okay, maraming salamat, Ma'am Anneli. Claire, meron pa bang magtatanong dyan na kapuso natin? Ito naman po si Ma'am. Ano pong pangalan po nila, Ma'am? Ageda Escalona. Ma'am Ageda, ano po yung katanungan po natin sa DSWD? Ano po yung hugot po natin na itatanong? Hindi, tinatanong ko lang naman kung paano yung online registration sa sa senior citizen, kasi paano na yung mga hindi alam mag-online, katulad ng isang kaibigan ko, bulag na nga yung yung nag-a-assist sa kanya, hindi pa marunong mag-online, paano nang mga makapagre-register yung mga yun lang. Okay, Ma'am. Ma'am? CJ?
Ang online registration po ay ipinapatupad ng National Commission for Senior Citizens in coordination sa mga local government units. Kaya kung hindi po kayo marunong, makipag-ugnayan po sa opisina ng inyong Office of the Senior Citizens Affairs, yung tinatawag po nating OSCA, at doon po nila kayo tutulungan kung papaano po magparehistro. Alright. Okay, maraming salamat, Claire. Balikan ko si Ma'am Anneli sa mga katanungan, iba pang katanungan. Okay, ang isang household, magkano po yung tinatanggap per month? Meron pong po pwedeng nasa maximum ng 3,200, pero dito po sa Region 1, dahil hindi nga ho magkakapareho, ang average lang po ay nasa 2,100 per month. Per family yon? Per household na po yon. Ang ibig sabihin, maaring sa isang household may 2 pamilya. Okay. Ma'am, ano pong reaction natin dahil ang sinasabi nila, dahil sa 4-piece na ito, ang Pantawid Pamilyang Pilipino program, tinuturuan lang yung mga Pinoy na maging tamad. Ayaw na magtrabaho dahil meron silang hinihintay na ayuda mula sa gobyerno. At ang nagiging problema, hindi na sila naghahanap ng trabaho. Mayroon pong iba't ibang mga programa ang DSWD para po matugunan yung mga pangangailangan ng pamilya. At hindi ho sapat yung halagang 3,000, for example, para sa pangangailangan ng isang household, lalo't kung sila ay merong mga pinag-aaral na anak. So, hindi ko ho masasabi na yan ay nagtuturo ng pagiging tamad. Sa katunayan, ang amin pong ahensya ay nagpapatupad ng mga skills training, livelihood assistance, at may mga employment assistance po din kaming ginagawa para ma-ensure na yung mga adult members ng 4-piece households ay magkaroon sila ng livelihood or employment. Pero ang tanong dito, Ma'am Anneli, paano yung monitoring ng DSWD kapag natanggap na ng isang beneficiary yung ayuda, yung monitoring sa paggamit? Nagagamit ba sa tama yung natatanggap nila? Ang amin pong ahensya ay nagmo-monitor sa pamamagitan po ng pag-comply ng ating mga grantees, ang tawag natin sa kanila ay grantees, doon sa conditionalities ng programa. Unang-una, kailangan ma-meet nila yung kondisyon na nag-aaral yung kanilang mga anak at merong at least 85% attendance sa school. Pangalawa, yung dinadala nila ang kanilang mga anak para magpabakuna at magpa-check up buwan-buwan. At pangatlo, yung pag-attend nila sa family development sessions. Meron din po tayong installed mechanism para ma-monitor yung mga tinatawag nating misdemeanors, katulad ng pagsusugal, pagsasanla at iba pa. Alright, marami pa sana akong tatanungin tungkol sa 4-piece, pero kapos tayo sa oras. Maraming salamat, Ma'am Anneli Ferrer. Maraming salamat din po. Okay, mga kapuso, dahil lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Paghahanap sa mga nawawalang biktima ng lindol sa Morocco nagpapatuloy at Qatari Search and Rescue Team at iba pang bansa nagpadala ng tulong sa Morocco. Tunghayan sa Globalita. Tuloy ang search and rescue operation sa mga biktima ng 6.8 magnitude earthquake na nangyari sa Morocco gabi ng September 9. Sa tulong ng K9 units, hinahanap ng mga rescue team ang mga posibleng survivor ng lindol sa mountainous side ng Amizmiz, Morocco. Pero kamakailan, 2 bangkay pa ang na-recover. Kasama rito ang katawan ng isang batang lalaki. Kwento ng kanyang pamilya, naghahaponan daw sila noon nang biglang yumanig ang lupa. Hindi na nakalabas ang 8 taong gulang na bata. Hindi bababa sa 2,000 ang nasawi sa itinuturing na pinakamapaminsalang lindol sa Morocco. Dahil sa laki ng pinsala ng lindol,
isang bansang Qatar sa mga naunang nagpadala ng tulong sa Morocco. Lula ng 4 na eroplano ang mga Qatari Search and Rescue Unit. Bitbit ang mga relief packs at gamot para sa mga nasalanta. Isinakay din ang mga emergency at rescue vehicles na makakatulong sa paghahanap sa mga survivor. Bukod sa Qatar, agad ding rumisponde para tumulong ang Spain, United Kingdom at United Arab Emirates. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Whether our task is fighting poverty, stemming the spread of disease, or saving innocent lives from mass murder, we have seen that we cannot succeed without the leadership of the strong and the engagement of all. By Kofi Annan. Nabanggit mo yung fighting poverty. Yan yung pinag-uusapan namin kanina ni Assistant Director Anneli Ferrer. Yung benepisyo mula sa DSWD, yung 4Ps. Oo, partner. Bukod sa tulong ng mga gobyerno, mahalaga rin, partner, dapat tulungan mo rin ang sarili mo. Huwag umasa na lang sa ibinibigay na ayuda. Ang daming Oo. benepisyo, ang daming ayuda. May cash for work, may AIX, assistance to individual in crisis situation. Napakarami. At hindi nagpapabaya ang gobyerno sa ating mga kababayan. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.